tuloy-tuloy yung pagre-review natin ulit ng mga lending app na na-review natin before pero kasi hindi natin na i-compare sa karamihan. So ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang Maya Credit. Ano yung dapat nating malaman sa kanya? Gaano kataas ang interest rate niya? How does Maya Credit compare with the rest of the lending apps, lending service na na-review na natin? So pang ilan nga ba siya at maaasahan ba natin ang interest rate niya? Makatao ba ang interest rate niya? So yan ang pag-uusapan natin ngayon. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron ng experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas at bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, yes. So, sabi ko nga dahil Christmas season na, tuloy-tuloy nga yung pagre-review natin ulit ng mga past na lending service at lending apps na hindi natin na i-compare sa iba. Kasi nga, di ba, Christmas season, malaki yung chance na gagamitin natin yung mga lending service na yan para pambili ng regalo, di ba, pambili ng gamit natin sa bahay. Kasi nga, ito talaga yung season na gumagastos tayo. And syempre, para makatulong naman sa ating lahat, kailangan natin malaman kung ano ba yung pinakamagandang lending app or lending service na gagamitin natin or utangin natin. Like, kung meron kayong G-Credit, Maya Credit, di ba? Dun sa comparison natin, alin doon yung pinakamaganda? So, simulan muna natin sa basic kung ano ba ang Maya Credit. So, ang Maya Credit ay isang revolving credit na katulad ni G-Credit. Available ang Maya Credit sa Maya app natin under the credit section. And kung eligible kayo, bibigyan kayo ng as much as 18,000 na credit line with Maya Credit. Ano ba ang requirements o paano ba maging eligible sa Maya Credit? So, kailangan meron kang verified na Maya account, then ginagamit mo yung mga Maya services din sa Maya account mo. Unang-una na dyan, syempre ang Maya Electronic Wallet and ang Maya Savings Bank. So, kapag yan ang ginagamit mo madalas, malaki ang chance na maging eligible kayo sa Maya Credit. Kung meron kayong verified na Maya app, then you just need to go over sa credit and then makikita nyo kung eligible kayo and then you just need to activate. So sabi ni Maya Credit, you can pay as low as 3.99 service fee sa mga uutangin nyo plus documentary stamp. Isa pa sa kinagandahan ng Maya Credit is hindi lang naman siya pang bayad or pang pay QR or pang bills. Hindi katulad ng G-Credit na sa G-Credit yun lang magagawa mo officially unless i-convert mo siya na maging cash using some workarounds. So si Maya mismo, hinahayaan niya ma-convert sa cash yung Maya Credit mo by just transferring that credit to your electronic wallet. And then from your electronic wallet, you can now bank transfer that money papuntang inyong mga ATM accounts. Iyan ang key highlight ni Maya Credit versus kay G-Credit. Let's check yung interest rate ni Maya Credit. And then, let's compare na yan sa mga lending apps na na-review na natin. So, let's go over sa Maya app. And then, makita natin. Ayan. Punta tayo dito sa credit. So, makita natin na meron akong 11,000 na available credit with Maya Credit. Hindi naman natin kailangan umutang para makita kung magkano ang interest rate natin. Yung interest rate natin would vary from one another. So, kung maganda-ganda ang credit score mo, malamang mas mababa ang inyong interest rate versus sa mga medyo hindi maganda ang credit score. So, paano ba natin makikita ang ating interest rate? So, let's just get down sa Manage My Credit under Account Summary. Ayan. So, kung makikita ninyo dito, ang credit limit nga is 11,000. Ito, ang service fee ko daw ay 6.99% against used limit. So, kanina, di ba, sabi kanina, as low as 3.99. Pero, syempre, as low nga yun. So, sa akin, binigay nila 6.99, which is sobrang laki. That's 7%. Dito, service fee pa lang yan or interest pa lang yan. So, sa 1,000 pesos daw, 69.9 ang interest ko. And then, syempre, may documentary stamp pa na 0.62. So, gagamitin natin dito yung total na 6.99 plus yung 0.75%. Kasi, isang buong billing period mo ito babayaran eh. So, bayad na talaga yung interest rate and yung documentary stamp tax hanggang dun sa cut-off date mo. So, kung kukunin natin yan, 6.99% plus 0.75, so nasa around 7.74 talaga yung
cost of loan natin. So, yun nga, sa 1,000 pesos, nasa around 70.52. So, kung 70.52 divided by 1,000, 7.05% ang effective interest rate. So, monthly to. So, i-multiply natin to sa 12, lalabas na 0.84% ang effective interest rate niya. So, kung titingnan natin, i-compare natin siya with the rest of the apps na na-review na natin. So, ang credit card ay nasa around 36% per annum. Ang G-Loan ay nasa around 37.09% per annum. Ang G-Bills ay nasa 42% per annum. Ang Last Pay Later ay nasa around 46.80% per annum. Ang Bill-Is ay nasa around 53.6% per annum. Ang Atomic Cash ay nasa 72% per annum. And isingit na natin ang Maya Credit na nasa 84.62% per annum. Nandyan din ang ating friendly neighborhood Indian National na nasa 120% at ang Kasyalo na nasa 200+%. So kung mapapansin natin, medyo mataas talaga ang interest na babayaran na natin kay Maya Credit. Isa pa sa kailangan nyong malaman with Maya Credit is buo mo nang babayaran ang lahat ng charges, ang service charge. Kahit isang araw mo lang siya hiniram at binayaran mo na, o minax mo yung days hanggang due date mo, buo mo pa rin talagang babayaran ang service charge. Additional lang din, lalo na sa mga nagtatanong sa akin na kunyari na late sila magbayad. So, na-late sila, mga 1 month, 2 months na na-late na hindi nagbabayad ng Maya Credit, and nagtatanong sila, paano po ba pag binayaran ko na yan lahat, makakautang pa ba ako ulit? Napaka-critical or napaka-important na malaman natin to kasi usually, kaya tinatanong to is balak nga talagang umutang ulit para lang matanggal yung past due. Babayaran na and then uutang na lang ulit para makuha ulit yung pera. So, kadalasan ganun naman. And wala nang problema doon. However, ito yun guys. Kung 1 month past due ka na, 2 month past due, lumiliit ang chance mong makapag-reloan ulit. Pero kunyari, ano ka na, matagal ka lang gumagamit niyan ng Maya Credit and then isang beses ka lang naman na late, medyo mataas pa naman yung chance na makapag-reloan ulit. It really depends sa sa credit score mo kay Maya, which is hindi natin alam kung ilan ang credit score natin. So, ito na lang talaga ang i-assume nyo na kapag na-late kayo, nababawasan ang credit score nyo. So, pumapangit yung record nyo sa kanila. So, ano pa ba ang ini-expect natin kapag pumangit na yung record natin sa kanila? E di, syempre, malaki ang chance na hindi na tayo papautangin ulit. Kayo na lang din makaka-assess niyan kasi kayo yung nakakaalam ng habit nyo sa paggamit ng Maya. Kung sabi ko nga, kung madalas yung ginagamit yung Maya nyo, yung Maya Credit nyo, at isang beses lang naman kayo pumalya, di malaki pa yung chance na mare-reloan nyo ulit yan. Pero for example, yung isang beses na yun is 5 months past due na pala, di syempre, malamang close na yung account nyo, hindi na kayo makapag-reloan ulit. So yun yung isipin nyo, habang tumatagal na hindi kayo nagbabayad, pumapangit yung record nyo or yung credit score nyo with Maya. Okay, so now that's settled, what's my conclusion? So, given the interest rate, meron pang ibang option na pwede nating gamitin bukod kay Maya. Nandiyan ang Atomic Cash na nasa around 70% lang ang interest rate. So, mas okay na gamitin si Atomic Cash. And si Atomic Cash, hanggang 3 months mo pa siyang babayaran. Versus kay Maya Credit na revolving credit siya, kaya babayaran mo lang siya within 1 billing cycle. Though, isa sa maganda nga dito is nako-convert naman si Maya Credit na maging cash. So, kung talagang kailangan mo ng pera, well, madali mo mako-convert ang Maya Credit mo na maging cash. So, legit na financial institution naman si Maya Credit, kaya lang medyo mataas talaga ang interest rate. So, kung meron pang iba, kung nakita niyo yung comparison natin kanina, kung meron kayong access sa iba doon na mas mababa kay Maya Credit, then go for it. Okay, for our question of the day, dun sa question kanina sa atin, past due ka na with Maya Credit and gusto mong ma-clear ang pangalan mo, pero nangangamba ka na baka hindi ka na pautangin ulit. So, anong gagawin nyo and bakit? Let me know sa comment section sa baba para mapag-usapan natin yan and magkaroon ng idea yung ibang mga viewers natin makakuha ng input sa inyo, di ba? Baka naman yung solution nyo is far much better sa mga naiisip nila. So, let me know sa comment section sa baba and meron kayong chance na manalo ng 500 pesos GCash every week. And also, ilagay nyo na rin ang hashtag Road to 75K subs para sa chance nyo manalo ng cellphone giveaway for the month of November. So, medyo last giveaway na natin ng cellphone this November.
And hintayin nyo guys, meron tayong panibagong giveaway coming December na mas ikakatuwa nyo. Siyempre, wag nyong kalimutan mag-like and subscribe kayo dito sa aking channel. So yun lang muna po for today's video. But before I end this video, mag-shoutout muna tayo. At shoutout kay at Louis Mark Duterte 271. Sabi niya, parehas tayo sir. Kaya lang ba't ganun? Minsan 25k limit, tapos minsan 18k bumabalik. Di ko na ginagamit pa. Pang-reserva na lang talaga siguro. G-Shock, sir. Pang-regalo sa sarili. Keep it up po. Mula Atome hanggang Gcash, nakasubaybay ako. At Louis Mark Duterte 271, maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po. So yun lang muna po for today's video. I hope you like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala na ng problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabi ng subscribe para makreceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!